Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Ano ba ang ginagawa? Ano nangyayari sa preliminary investigation? At sa Alam mo kasi kapag kami nangyaring krimen, dalawang bagay ang pwede mo gawin. Kung kapapangyari pa lamang yan, maaari kang tumawag ng pulis para hulihin yan. At pag nahuli yan, kahit walang warrant of arrest, at tawag doon warrantless arrest, siya ay dadalhin sa piskalya para magkaroon ng tinatawag na inquest proceeding. Ngayon, kung yung krimen naman ay matagal nang nangyari, kunyari last week pa, kahapon pa, hindi naman pwedeng hulihin na ng pulis yan pursuant to a warrantless arrest kasi it was after the fact, wala na silang personal knowledge kung ano totoong nangyari. Ang remedy available ngayon doon sa biktima ay magsampa siya ng complaint doon sa piskalya, yung tinatawag nating para magkaroon ng tinatawag natin preliminary investigation. Sa preliminary investigation, tinitignan lang kung may probable cause kung ito ba ay pwede ituloy sa korte. Ano yung probable cause? Yung probabilidad na nagkaroon ng krimen at yung taong sinasakdal na gumawa ng krimen ay posibleng siya talaga ang gumawa ng krimen na ito. Ang tawag niyan probable cause. Kaso ang problema, yung bintik na probable cause na yan ay naaabuso. Kasi alam mo, napakaraming mga kaso sinampa sa piskalya, kahit kung tutuusin, mahina ang ebidensya, hindi naman dapat itutuloy sa korte, sinasampa nila kasi para mahirapan yung ibang mga akusado. Alam mo, maraming mga rape cases, mahina ang ebidensya, non-bailable. Itutuloy ngayon yan halimbawa sa korte, may probable cause na, magpapile ng information sa court. Ang problema, non-bailable, makukulong muna yung akusado ng 2 taon, 5 taon, bago niya mapatunayan na mahina ang ebidensya at mapapayagan siya mag-bail. Marami kasing mga non-bailable offenses na talagang nakakawawa yung akusado na kahit mahina ebidensya, tinutuloy pa rin ng piskalya. O halimbawa yung mga syndicated estafa, yung mga murder, minsan hindi naman ikaw ang gumawa, mahina ang ebidensya, itutuloy pa rin ng piskalya, nakukulong ka muna. Kaya lang, sa bandang uli, napapatunayan mo naman ang sarili mo na inosente kasi nga mahina ang ebidensya, hindi ma-establish yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. O sa bandang uli, napapahiya rin ng piskalya. Kasi isipin mo, sa 10 kaso na isasampa nila sa korte, 1 o 2 lamang ang nagkakaroon ng conviction, napapatunayan na may krimen. 8 roon nadi-dismiss kasi mahina ang ebidensya. Kaya nagawa sila ng panibagong rules o alituntunin na from probable cause, inangat na nila yung tinatawag na merong reasonable certainty of conviction. Kumbaga, huwag ka magsasampa ng kaso kung mahina ang ebidensya. Kahit pa paano, tiyak ka na kapag sinampa mo, pag tinignan mo ang ebidensya bilang fiskal, alam mo na pag ito napunta sa korte, chances are, mako-convict. So tama lang yun, unang-una para sa piskalya, kasi ang hirap naman na para saan pang sinisweldoan natin sila, lahat ng mga kanilang mga kaso, palpak, napapayanin sila. Pero the other hand, para rin maingatan yung mga pagkakataon na maraming mga inosente ang nakukulong muna dahil na non-bailable ng offense nila para lang mapatunayan na sila inosente. By the time itan, nakulong na ng 2 taon, 3 taon, hindi mo na may babalik yung mga panahon na ika nga ay nawala sa buhay mo, hindi mo makasama ang mahal mo sa buhay. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.